Careful kasi maraming peke nito. I cannot. Ganon siya ka-oily. Kung meron mang isang sunscreen dito na stress talaga ako dahil ito talaga yung best under makeup ito. If you know, you know. Mapapamura ka literal. Napakasakit niya sa mata, sis. Hello. Alam kong hinihintay mo tong video na to. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today, finally, nagawa ko na rin rating all of my sunscreens. Okay, so eto na silang lahat. Before we start, hindi ko nga alam kung ilan lahat to. So totoo lang, I'll try my best na gumawa ng chapters kahit hindi ko pa na-experience. Gumawa ng chapters dito sa YouTube para at least may reference kayo if ever you're eyeing this sunscreen, ano yung thoughts ko, if you wanna know, chapters, okay? And before we start, gusto ko kasing medyo meron tayong basic info about sa sunscreen, para saan ba to, ano ba yung mga forms, ano yung different types. So alam ko as consumers, marami tayong nakikita iba't ibang klaseng sunscreen. Napakadaming sunscreens ang available sa market, but I will try to help you. Ito very basic lang yung aking info about sunscreen, pero hopefully makatulong. At hindi po ako expert. If ever meron akong maling nasabi or gusto nyong dagdagan yung aking sinabi or meron kayong violent reactions, feel free to comment down below and correct me. Okay, so let's start with, para saan ba yung sunscreen? Ano ba itong mga to? Para saan ba yan, ha? Siyempre, ang sunscreen, kaya nga, from the word itself, sunscreen, sun protection siya. Of course, yung sun, ang nadudulot niyan, sun damage. Pag matagal ka nakababad sa araw, diba? Sunburn ang epekto niyan. At hindi lang yun, guys. Of course, meron din tayong tinatawag na age spots due to sun damage. Meron din yung mga dark spots na yan, melasma, ayan, dahil sa sun damage yan. Also, it increases skin cancer. Yung risk mo for skin cancer, mataas kapag lagi kang nagpapaaraw. And ang pinakakalaban natin, siguro mostly ng mga colored skin, hyperpigmentation, diba? Especially if you're using whitening creams. Ayan na tayo. Gumagamit tayo ng whitening tapos hindi tayo nagsa-sunscreen. Ay, number one na mortal na kaaway ng mga whitening products ay araw. So, you have to use sunscreen. Ano ba yung iba-ibang klase ng sunscreen? We have lotions, creams, gels, mist, spray. Ito, aerosol nga tong type na to. We also have sticks. Pero hindi to mare-review ngayong video na to, no? For a different video yan. Mostly yung sticks ginagamit ko for reapplication lang. Hindi ko siya ginagamit na siya yung pinaka cream talaga ako. Cream girl ako. Hindi ko kasi nakikita kung gaano karami yung ina-apply ko kapag ka-stick. Tsaka, ganun din naman i-rub mo rin siya sa skin. So much better if ganito. What are the types of sunscreen? Merong tatlo. Currently, we have the physical or mineral sunscreen, chemical sunscreen, and hybrid sunscreen. So unahin natin yung physical sunscreen. Ito yung physical or mineral sunscreen. I suggest you look at the ingredients. Kasi dito nyo makikita if it's physical sunscreen or chemical sunscreen. So kapag may titanium dioxide or zinc oxide, physical sunscreen yan. Ano ba yung physical sunscreen, Ate Ann? So, yung physical sunscreen, ito kasi, from the word barrier. Physical sunscreen, ibig sabihin physical. So, meron kang shield, meron kang barrier. So, yun yung effect niya. So, maglalagay siya ng barrier sa skin mo so that hindi mo, para maprotektahan ka sa rays. So, may shield. Okay? Yun, physical sunscreen yun. Hindi siya na-absorb ng skin. So, kaya nga mas okay to sa mga merong sensitive skin. Kung meron kang allergies sa certain chemical, much better to use physical sunscreen. And usually, ng mga physical sunscreen, they are reef safe. So, pag reef safe, usually, ito yung mga best for swimming. Ayan, lalo na kapag magdadagat kayo para to make sure na hindi lang ikaw yung protected din yung ating marine life. And like most sunscreen, reapplication is needed. Actually, lahat naman ng sunscreen, kailangan talaga ng reapplication. Chemical sunscreen naman, ang hahanapin nyo is avobenzone, octinoxate, oxybenzone, yan yung mga chemical sunscreen. So, makikita nyo ulit yan sa ingredients ng sunscreen. Ang pinaka-mechanism on how it works is, ina-absorb niya yung UV rays and then it transfers into heat before ma-penetrate ng skin. So, parang chemical, merong nagkakaroon ng chemical reaction. Usually, wala siyang white cast. And napansin ko, less
thick. So, medyo thin yung consistency ng most chemical sunscreens out there. And transparent. In comparison naman sa physical sunscreen, ang mga chemical sunscreen mas kailangan i-reapply. Dahil na-absorb siya, so kailangan i-reapply siya. So, mas kailangan ng reapplication pag ang ginagamit mo is chemical sunscreen. It may cause allergic reaction or irritation dahil nga chemical sunscreen siya, so nagre-rely sa chemical and na-absorb ng skin. So, hindi siya recommended for sensitive skin. Pero may mga, ito nga, papasok si hybrid sunscreen. You get the best of both worlds dito sa hybrid sunscreen. So, ibig sabihin, hindi mo malaman, pag hindi mo ma-distinguish kung physical sunscreen siya or chemical sunscreen, most probably, hybrid sunscreen yan. And usually naman, lahat ng hybrid sunscreen is broad spectrum. Ibig sabihin, protected ka sa UVA and UVB. Sabi-sabi, ang hybrid sunscreen daw, ito daw yung pinaka-best type of sunscreen. I'm not sure kung totoo yun. May mga active chemicals pa rin naman sa hybrid sunscreen. So, ang importante, ang pinaka-importante sa lahat is you do a patch test before nyo gamitin sa mukha. Para maiwasan nyo, uy, nag-breakout ako sa sunscreen na to. And usually, yung mga products sa face, patch test dito kayo maglalagay sa ilalim para hindi nakikita. Pwede rin dito sa likod sa ilalim ng tenga, pwede rin. Tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano magbasa ng labels sa sunscreen. Ayan, kagaya nito. May SPF 150, PA+++++, UVA, UVB protection. So, simulan natin sa SPF. Yung SPF or yung sun protection factor, mula SPF 15 yan usually. SPF 15, 20, 30, 35, 50, 80, 90, marami. Regardless, ang importante kasi dyan is yung reapplication. So, kahit SPF 15 lang yung ginagamit mo, ang importante pa rin is kung nagre-reapply ka ba. Okay, and do your part. Huwag ka naman magbabad. Porket naka-sunscreen ka, magbababad ka sa araw. Ay, hindi ganun, sis. Mas mataas yung SPF, oo, mas protected. Pero depende kung ano yung ginagawa mo. Kapag nagsiswimming ka, mas maganda mag-reapply. 20-30 minutes, reapply. Pag normal activity naman, 2 hours, okay na rin yun. Reapplication tayo. Ano yung UVA, UVB protection na yan? Ibig sabihin, protected tayo against UVA and UVB rays. Ito yung palatandaan ko, UVA aging. Yan yung UV rays na nagkakos ng skin aging. Can cause skin cancer. So, delikado yung UVA. Tandaan mo yung UVA. Ang B naman, UVB. B is burning. Ito naman yung nagkakos ng sun damage, yung sunburn. So, pag may nakita kang PA, ibig sabihin, protected ka na yan sa UVA. PA, ibig sabihin, protection grade from UVA. And the more plus, the better. In short, itong mga to, pag covered na ang protection against UVA and UVB, broad spectrum na yan. Before we move on sa rate ng aking mga sunscreen, ano ba yung mga hinahanap ko? Okay, kanya-kanya tayo ng preference, but I just wanna share kung ano yung preference ko para at least alam nyo bakit ito yung rating ko dito sa mga certain sunscreens na mababanggit natin. Number 1, broad spectrum siya dapat. Syempre. Next, kailangan water and sweat resistant. I am pawisin, so kailangan okay siya. Hindi siya basta-basta matatanggal at hindi na mumuti-muti pag pinagpawisan ako. Oily skin friendly, syempre. Diyan papasok yung kailangan lightweight siya, non-greasy, non-comedogenic, medyo acne prone na yung aking skin. So, importante yan. Dapat hindi nagka-clog ng pores. Plus point na hydrating siya. Kasi ayoko ng dry, hindi siya kasundo ng aking aging skin. Syempre, dapat walang white cast bilang lagi akong nagbe-makeup. And okay lang sa akin yung tone up, yung medyo nakaka-brighten ng face, walang problema yon. Pero pag nag-flash, ibang usapan. Oo. Pero kaya nga usually kapag pictorial, hindi, nagsiskip talaga ako ng sunscreen para sure na walang white cast. Pero make sure na hindi ka maaarawan. Kailangan okay siya with or without makeup. And lastly, of course, price point and availability. Baka naman mamaya, oo, mura, pero ang hirap hanapin. O madaling hanapin, pero ang mahal. So, kailangan mura lang. I mean, yung sakto sa budget. Ganun. Simulan natin sa most used ko. I love this! O, diba kakulay ng damit ko? Isn't 3 Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Ayan. It's my favorite. Okay, unang-una sa lahat is very, very, very good siya under makeup. Pag ina-apply ko siya, meron siyang tacky feeling. You know, when you apply it, oo, watery essence yung pangalan niya. Pero actually, medyo may pagka-glue. Pero hindi naman ganun kadikit. Actually, nakakatulong yun for me. Once na mag-set siya, mawawala naman yung tacky feeling. Pero sa akin, malaking tulong yun na medyo may ganun, may grip. Kasi kumakapit ng maayos yung foundation. Mas maganda yung finish ng foundation pagka ganun. So, parang ano na rin siya, primer and sunscreen in one. Plus, it's hydrating. So, check lahat. Lahat ng mga hinahanap ko sa sunscreen. Very good tong si Isn't 3 talaga.
Kayo din nag-recommend sa akin ito, kaya thank you so much. This is made in Korea. Very moisturizing din siya. Mafe-feel mo talaga na na-hydrate yung skin nyo while you're applying this. Ako kasi mostly sunscreen. Pag nagme-makeup ako, hindi ko pala moisturizer. Kaya mas preferred ko yung mga sunscreen na nakaka-hydrate na rin ang skin. Oily skin friendly, I would say 4 stars. Kasi lightweight naman siya. Oo, non-greasy. Ito, sinasabi ko under makeup ha. Hydration, 4 stars. White cast, 3 stars. Minimal lang naman kasi meron siyang brightening effect pero I prefer sana na walang brightening effect but okay lang din naman kasi nagme-makeup ako lagi. Performance under makeup, 5 stars to sa akin. Price point, ang presyo niya is 660 pesos. Medyo mahal siya pero marami naman to, 50 ml. Pero pricey pa rin. So, I will give this 4 out of 5 kasi maganda naman yung performance niya. So, yeah. Next one, etong Sun Killer. Available to sa Kiss Me. Kiss Me Philippines, Lazada, sa Shopee. Depende ko sa kayo nag-online shopping. Pero, one of my most used din to. This one is alcohol-free. So, pag-usapan na rin natin yung alcohol pagdating sa sunscreen. Alcohol can be a good thing. Pwede rin naman siyang bad thing. Depende. So, para sa akin, bilang I have oily skin, nakakatulong yung merong alcohol para hindi siya ganun kalagkit, para maging non-greasy siya, lightweight, mabilis ma-absorb. Unfortunately, may mga tao, actually ako may mga time na ayoko nang may alcohol, especially kapag irritated yung skin ko. Nagsiskip ako dyan sa anything na may alcohol kasi nga nakaka-irritate siya ng skin. Again, if you have oily skin, baka mas prefer mo yung merong alcohol kasi mas mabilis mag-set and lightweight. So, depende sa preference mo. Ang finish nito is dewy. Medyo may feeling siya na batak yung skin mo pag in-apply. Pero sa akin, okay lang. Actually, okay na okay yun, diba? Hindi na kailangan magpa-batak pa. Yun lang napansin ko, medyo may pagka-oily siya. Oo, kapag ka nag-makeup ako. Medyo nagiging oily ako sa kanya. Pero medyo lang naman. Hindi naman ganun kalala. Ito, wala talaga tong white cast. I would say okay na okay din siya sa dry skin. Kasi every time na meron akong dry patches, ito yung ginagamit ko. Kasi yung hydration nito, ibang level. Maganda ang hydration niya. And siguro dahil nga alcohol-free. Oily skin friendly, 3 stars. Hydration, 5 stars sa akin to. White cast, 5 stars din. Kasi wala talaga siyang white cast. Under makeup, I'll give it 4 stars. Price point, 5 out of 5. Kasi this one is 495 pesos lang. Considering this one is made in Japan. Mura-mura na yun. Hindi ka lalagpas ng 500. Para sa akin, mura na siya. Tsaka maganda naman yung quality, maganda yung performance. Re-reklamo pa ba ako? Next one is Beauty of Joseon Relief Sun Rice Plus Prebiotics. Yun talaga pangalan niya, guys. Korean product siya actually. But I love this. Isa rin sa mga most used ko to. Very hydrating to sa akin. Wala siyang scent. Great under makeup. Wala akong masabi sa kanya. Ang ganda niya under makeup. Nagbibigay siya ng added glow. Makikita mo talaga sa cheeks mo. May glow talaga siya. This one is a chemical sunscreen. Again, check niyo yung ingredient to be sure. Oo. Careful kasi maraming peke nito. So, pagka mura siya, most probably peke yan, okay? Ang price kasi nito is tumataging-ting na 780 pesos. Ang mahal-mahal. Yan lang talaga ang mahal niya. So, score natin sa kanya. Oily skin friendly, I'll give it 4 stars. Hydration, I'll give it 4 stars din. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 5 stars. Price point, 3 lang. 50 ml, 780 pesos. Diba? Ang mahal. Pero, maganda siya. Next one, Bello Dewy Essence. Nako, love na love ko to, guys. I love the clean scent sa kanya. Hindi ko nga alam kung talagang scent niya yon, pero ang linis ng amoy. Favorite na favorite ko talaga. Parang every time na ina-apply ko, I'm a clean girl. Ganon. Very lightweight, though dewy yung finish niya. Actually, ang ganda ng dewiness. Oo. Kahit na nag-foundation ako, lumalabas pa rin, peeking through yung glow. Ang ganda. Huwag kayo matakot ha, kasi dewy essence. Baka maging dewy-dewy ako. Hindi siya ganun ka-dewy to the point na mukha kang nagmamantika. This one is actually good for oily skin. Very moisturizing siya. May mga skincare Kemerut ba ito? Wala. Though it's paraben-free, hypoallergenic, non-comedogenic. Yun nga lang, wala siyang actives. Pero still, it works well sa akin. Score. Oily skin friendly, I'll give it 4 stars. Hydration, 4 stars din. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 4 stars din. Price point, ito, 5 stars talaga. Kasi buy one, take one for the price of 450 pesos. Tapos, ang
Laki nito, 50 ml. Oh, winner, diba? Local naman tayo, guys. Adorn Premium Tinted Sunscreen. In fairness, ang ganda niya. Nakaka-healthy ng skin. Tapos, siya lang yata yung sunscreen na pag nilagay ko sa face ko, parang nag-soften yung skin ko. Kaya isa sa mga most used ko na local brands ng sunscreen, eto, Adorn. Huwag kayong maloko dun sa tint ha, kasi wala siyang naitutulong. Nakaka-brighten ng skin, oo. Pero yung tint for coverage, wala. And surprisingly, medyo thick yung consistency niya, pero magaan siya sa skin. Basta ang healthy ng skin ko sa kanya. I really love the look of my skin. Pwede ko siyang gamitin under makeup, pwede ring wala, na siya lang. Pwedeng as is lang. And plus point din na mabilis siyang mag-set or mabilis ma-absorb ng skin. Ang price nito is 199 to 210 pesos. Yun lang hirap kasi hindi ko alam kung ano yung tamang presyo. Iba-iba kasi ng price when you search online. I'm not sure. Siguro kasi maraming nagbebenta nito. Hindi ko alam eh. Pero basta yun yung price range na. So score. Oily skin friendly, 4 stars. Hydration, 4 stars. White cast, 3 stars kasi hindi ako fan nung medyo nakaka-brighten siya na skin. Mas maganda sana kung mala na lang. Performance under makeup, 4 stars. Price point, ang mura niya, 5 stars. Next one is yung Biore UV Aqua Rich Sunscreen. Nagamit ko na to before. This is not my first rodeo dito sa product na to. Pero nalungkot ako kasi hindi na siya yung dating formula. I can definitely tell iba yung formula nito compared yung dati years ago. Though it is lightweight, yes, and it's watery. Mabilis ma-absorb na skin, mabilis mag-set. Meron siyang slight stinging sa kanya. Siguro kasi meron siyang alcohol. I've researched and meron siyang denatured alcohol sa ingredients. Kaya siguro may ganong stinging. Good thing, wala naman siyang white cast. Under makeup, medyo oily siya sa akin. And without makeup ha, oily pa rin siya. So, yun. Ang price nito is 552 pesos. Pero mas malaki kasi ito ha, 70 grams to. Pwede na rin siguro. Score! Is it oily skin friendly? 3 stars lang siya sa akin. Hydration, 4 stars. White cast, 5 out of 5. Kasi nga, talaga wala siyang white cast. Performance under makeup, I'll give it 2 stars. Price point, I'll give it 4 stars. Isa ring most used naming mag-asawa. Oo, kasama ko si Papa Kits talaga sa pagtetest ng sunscreen. Kasi pala gamit na rin siya ng sunscreen, no? Thanks to me. Oo, you know, kailangan influensya ng asawa. Celotex Skin Defense Soft Matte Moisturizer. Isa sa mga paborito ko to, guys. Moisturizer and sunscreen na siya in one. So, makakatipid ka na doon sa part na yon. So, ibig sabihin, it's very hydrating. Yung feeling niya, the same with Isentry. Merong lagkit feeling, pero nakakatulong yon kapag ka nagme-makeup ka. I love the finish ng foundation every time ito yung gamit ko. Basta maganda yung grip niya sa foundation. Okay siya under makeup, very oily skin friendly. Hindi ako nag-oil up masyado sa kanya. Sa totoo lang. Yun lang, meron siyang slight white cast. Konti lang naman. Pero very moisturizing siya. Actually, maganda yung actives nito eh. Meron siyang glycerin, hydrolyzed rhodophyceae extract, whatever that is. Pero maganda siya sa skin. Ano rin siya, anti-blue light. So, hindi lang siya UVA, UVB, pati yung mga blue light from the screens. Ay, may effect din sa skin yan. Alam nyo ba? Yung mga pailaw na ganyan, yung tablets nyo, yung PC, yung laptop, whatever, yung mga screen, blue light, nakaka-affect din yan ng ating skin. So, ito meron siya doon. And pollution pala. Meron din siyang anti-pollution Kemeroot. 430 pesos for 50 ml. Not bad na. Oily skin friendly, I'll give it 4 stars. Hydration, 5 stars. White cast, 3 stars. Performance under makeup, 4 stars. And price point, 4 stars. Next one, local naman tayo ulit. Hindi to sa most used to least used ha, basta random ito. Rosmar Kagayaku. Hindi ko alam kung paano basa. Strawberry Milk Melt in Sunscreen. Kung meron mang isang sunscreen dito na stress talaga ako dahil ito talaga yun. Guys, amoy albatros to. Promise. Naloka talaga ako. Hindi siya amoy strawberry for me. Amoy strawberry na albatros. Amoyin ko ulit ha. Baka kasi yung first, hindi ko na inulit yun, yung first na apply ko. Hindi ko talaga gusto yung amoy nito, Dai. Iba talaga. Hindi siya amoy product na ginagamit for the face. Yes, mabilis siya ma-absorb ng skin. Kaso, yung amoy talaga, sis. Wala tayong score dito. Yun lang. Gusto ko lang i-mention yun. In fairness, mura siya. Mura siya kasi. 199 pesos lang. Pero, grabe. Sa lahat ng sunscreen na na-try ko, ito yung pinaka iba talaga, ibang klase yung amoy. Kaya, hindi ko na siya na-test out kasi hindi ko talaga na-take. Para akong nahihilo.
Sorry na. Sorry na. Kasi paborito ko talaga albatros yung lemon. Sorry na talaga guys. Pero yung sunscreen lang naman yung ni-review ko. Hindi ko gusto talaga yung amoy, ha? Okay, next one is itong Barefaced Sunkissed Illuminating Sunscreen. Chemical sunscreen siya. This is very good under makeup. Very lightweight. I love it. Water-based siya na sunscreen kaya perfect sa mga merong oily skin. Wala siyang scent. Yan ang gusto ko. Mas okay pa wala na lang scent yung sunscreen. Wala rin siyang white cast. Very comfy sa skin kahit na tag-init. Very lightweight. I love it. Ang price nito, mura lang. 220 pesos para sa 50 grams. Oh, diba? Oily skin friendly, I will give this 4 stars. Hydration, I will give this 5 stars. White cast, I'll give this 4 stars. Performance under makeup, 4 stars. And lastly, price point, 5 stars. Ito naman, sinama ko talaga si Papa Kits kasi para meron siyang ma-share kasi may mga favorites siya na sunscreen. Alright. So, first one, go Papa. Yan, yung Lux Organics 6-in-1 Max Shield Active Ultra Sheer Sunscreen. Ayun kasi di ba pag lumalabas, madalas ang magmotor, ganyan. So, talagang expose. So, ito gamit ko, pati sa leeg, ganyan. Hindi siya mahapdi sa mata kasi sa akin ang hapdi niyan sa mata. Hindi mo ako... hindi ka umaabot. Hindi ko umaabot. Pero hindi, kasi pag nag-a-apply ako, parang or sensitive lang talaga yung mata ko. So, yan, warning sa mga may sensitive eyes, mahapdi siya sa mata, ha? Madali ma-absorb. Face and body to guys, ha? Pero actually, mas preferred ko siya sa body. And ito yung ginagamit kong sunscreen pag nagsa-swimming. Meron siyang alcohol, kaya naman pala may hapdi. So, it's not alcohol-free. Warning. May scent ba siya? Meron, pero hindi ganun katapang na Amoy sunscreen lang, no? Oo, amoy amoy sunscreen. Yung amoy mataas SPF. Oo. Ito marirecommend ko talaga sa pawisin. Ito si Papa pawisin din. Okay siya sa pawisin. Kasi ito yung pinaka, sa lahat na na-try ko, ikaw ba? Sweat resistant siya, water resistant. Hindi basa-basa natatanggal. Di alam mong pag pinagpawisan ka, yung iba parang nawawash out yung pakaramdam. Lalo na yung may puti, may na-experience ka ng ganon. Yung parang nagpuputi sa gilid, pag pinagpawisan ka, parang nakikita mo yung tulo puti. Basta pag-apply mo, pinagsasettle ko. Yes, kailangan 20 minutes, hindi kaya na-mention kanina, 20 minutes before kayo ma-expose sa araw. Ang price nito is 449 pesos para sa 100 ml. So, ang scoring ko, oily skin friendly, 4 stars. Hydration, 3 stars. Medyo kulang sa hydration para sa akin. White cast, 3 stars. May white cast to eh. Ano white cast? Yung pag nag-picture ka with flash, yung makikita mo na may maputi. Oo, meron ganun. Performance under makeup, 3 stars lang siya sa akin. Dahil nga may hapdi siya sa mata. And lastly is price point. Ito yung pinakamalaki natin, Papa. 100 ml, tas 449 pesos lang siya. Mura, no? Pag hindi ako lalabas, dito lang tabi-tabi. Araw-araw. Pang araw-araw. Ayan. Ba't tabi-tabi? Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. Sa akin, yan yung pinaka-lightweight sa lahat ng sunscreen na na-try ko. Para lang siyang tubig, no? Pag ina-apply. Yan, mas hydrating to kaysa dun sa Max Shield for me. Ang tagal natin ginamit to, no? Nakailang ganito kami. Ilang bote talaga to. Wala siyang scent. Kaya perfect. Basta ito yung most loved namin na sunscreen ni Papa Kits. Actually, dahil sa most loved, wala na nga to eh. Ubus na talaga yan. Kaya kailangan na namin mag-repurchase. Quick absorbing din siya. Mabilis ma-absorb ng skin. Pag magmamadali ako, yun ang ginagamit. Mabilis. Wala siyang alcohol. Kung yung isa may alcohol, ito guys, wala siyang alcohol, so wala siyang stinging. And para sa akin, great under makeup. Ang price ito is 349 pesos for 50 ml. Pero sana may mas malaki, no? Yan lang. Lux Organics. Sana yung mas malaki. Oo, yung pang buong pamilya. Ganun. Score natin. Oily skin friendly, 4 stars. Hydration, 4 stars. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 4 stars din. Perfect 4 to. Price point, 4 stars. Doctor Sensitive SPF 50 Super Sunscreen. Sa most used din ni Papa Kits. Anong nagustuhan mo dyan? Pag bagong ahit, kasi yung iba may alcohol. Yeah. Ito, pag bagong ahit, yung iba masakit. Ay, oo nga. No, oo nga. Oy, thank you sa input mo, Papa. Oo nga, no, hindi ko na yun na. Kasi nga, no alcohol. Wala siyang alcohol. Wala siyang paraben. Wala rin siyang fragrance. Wala siyang amoy. Non-greasy to para sa akin. So, very lightweight. Meron lang siyang konting brightening effect. Napapansin mo yun? Parang pumuputi yung mukha mo ng konti. Yun. Kaya medyo meron siyang konting white cast. Konti lang naman. Okay na okay rin for me under makeup. Oily skin ako, siya dry skin.
So, sa'yo okay. So, ibig sabihin, for all skin types. In fairness sa kanya ha, matte finish siya. Pero hindi sobrang matte. May hydration pa rin. Ang price nito is 299 pesos para sa 50 ml. Mura na siya, in fairness. Oily skin friendly, ang score ko is 4 stars. Hydration, 3 stars. Medyo konti pa eh. Kulang pa sa hydration para sa akin. Meron siyang slight white cast, so 3 stars sa akin. Performance niya under makeup, 4 stars. And price point, 4 stars. Actually, siya na yung makakaubos nitong body eh. Sige. Bella Sun Expert SPF 60 for body. Yan napansin ko, fast absorbing siya. No? Ang bilis yung maano. Tsaka para lang siyang watery. Parang watery essence. Parang water-based siya na sunscreen. Mabilis i-spread. Dito yun. Okay, so I have oily skin. May dry skin si Papa, so okay sa amin yan. And pawisin ako, okay rin sa akin. Syempre, body to guys, hindi nilalagay sa face. For body yan. Kumusta pagka pinagpapawisan ka? Okay naman siya? Parang nandun pa rin. Okay. Ang price na is 519 pesos and 75 centavos. Pero buy one, take one yun ha. So, roughly mga 250, 260 ang price niya. Tapos broad spectrum na siya. Ang scoring natin dito, oily skin friendly, 4 stars sa akin. Hydration, 3 stars. Syempre, huwag kayong magre-rely dyan sa hydration kasi may lotion naman for that. Wala akong score for white cast and performance under makeup kasi hindi naman siya nilalagay sa face. And lastly, price point. Mura na siya. 100 ml. Ang dami na nun. So, parang mga 250. Mura na nga siya. 250, 260 ang isa. Ito dadali mo. Ay, ako din man na. Gusto mo. Lagay mo na sa maleta. Oh, babiyahe kasi kami. Thank you so much, Papa Kids, for your input. Yeah. Next one, yung ating Hello Glow 3-in-1 Lightweight Sun Care Gel. Ito yung madalas na dinadala ko kapag ka nagta-travel. Kasi hello, tingnan nyo, nasa pakete lang siya. Very lightweight. Okay na okay under makeup. Meron ako hiwalay na video about this. If you wanna see it, lalagay ko yung card sa taas. Hindi ko alam kung dito o dito. Mabilis siyang ma-absorb ng skin, so perfect sa mga nagmamadali. Medyo nakukulangan lang ako sa moisturizing kasi after mong i-apply, parang medyo matte yung finish niya sa akin. Wala siyang white cast. At ang price niya, 199 pesos para sa 25 grams. Ito, 25 grams to. Alam ko meron din silang 50 grams. Hindi ko lang alam yung price. Pero ito, 199, 25 grams. Scoring. Oily skin friendly, 4 stars. Hydration, 3 stars. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 4 stars. And lastly, yung price point, 4 stars din siya sa akin. Mura na. Miss P Beauty Sun Essence. Ayan, thank you so much, Mafi. Si Mafi ang nag-share sa akin nito na maganda daw. Yeah, available sa RMK Shop online. Link sa description box. Thick consistency. Medyo matagal mag-set, pero ang ganda niya under makeup. I love it. Wala siyang scent, kaya very good. Meron siyang slight na tone-up effect, pero yung finish niya glowy. Oo. Wala siyang tacky feeling, pero okay pa rin under makeup ha. Very moisturizing. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. And parang ang soft ng skin ko every time I use this. This one is a hybrid sunscreen. Ito yata ang pinakamura. 200 pesos lang siya. Oo. Pero iba-iba. Again, iba-iba yung price online. Pero average 200 pesos ang bentahan for 50 ml. Score natin, oily skin friendly, 4 stars. Hydration, 4 stars. White cast, 4 stars. Kasi medyo may tone up siya ng konti. Performance under makeup, 4 stars. And lastly, yung price point, 5 stars to sa akin. Saku Skin, every single day sunscreen. Isa rin sa most used ko. Siguro dahil magaan lang siya. Oo, sobrang gaan lang niya. Very lightweight talaga. Perfect under makeup, kahit na I have oily skin. Wala siyang white cast. Water-based gel siya. Kaya siguro very lightweight. Madaling mag-set pati. Meron siyang slight na fragrance, pero very, very, very slight. As in, hindi mo halos maaamoy. Pero nice. It's nice. And hybrid sunscreen din ito. I love this. Ang price niya, 50 ml, 150 to 220 pesos yung price range. Mura na yun ha, for 50 ml. So, sa score natin, oily skin friendly, 4 stars. Hydration, 4 stars. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 4 stars. And price point, 5 stars. Next one is itong Cerisay
Sun Milk. This one is SPF 50. Nice naman, pero just so you know, meron siyang scent. Medyo matagal siyang ma-absorb ng skin. Yun ang napansin ko. Pero once na ma-absorb, ang soft ng skin sa kanya and meron siyang anti-aging actually. Hyaluronic acid, niacinamide, Centella asiatica, and aloe vera. Okay na okay siya under makeup. And meron siyang slight na tone-up effect. So, nakaka-brighten ang skin. Ang price nito, 180 to 200 pesos for 30 ml. Ang konti, medyo mahal. I'm not sure kung tama yung price nito, pero nag-range lang. Oo. Scoring, oily skin friendly. Medyo ma-oil siya. Sa totoo lang, lalo na pag wala kang makeup. Pansin ko pag naka-makeup ako, okay naman siya. Pero pag siya lang, yeah, medyo oily ako sa kanya. So, 3 stars siya sa akin. Hydration, I'll give this 4 stars. Marami siyang actives actually. White cast, I'll give this 3 stars kasi may tone up siya. Performance under makeup, 4 stars. Price point, 3 stars lang kasi hindi ko alam kung ano ba talaga yung price. Ang daming presyuhan eh. Pero mahal yung 180 to 200 pesos for 30 ml. Oh, eto. Gustong-gusto ko to. Rix Skin Invisible Sun Shield. I love this. Ang ayaw ko lang sa kanya, yung meron siyang asim. Parang amoy asim, glue, asim, ganun. Pero gusto ko siya. Especially under makeup. Gusto ko siya. This one is water-based, so it's very lightweight. Broad spectrum na siya. Tapos meron siyang anti-blue light technology, ha. Very moisturizing sa skin. Great under makeup. Kaya siguro mas madalas ko siyang gamitin. Siguro nakatulong din yung packaging niya. Siya kasi yung pinakamalapad. Kaya siya yung unang nadadampot ko. Okay na okay siya sa akin. I love this. Wala siyang brightening effect. Isa sa gusto ko yun. Sometimes gusto ko yung may brightening. Sometimes hindi. Siguro kung gagamitin ko siya alone and yung gagamitin ko foundation, walang coverage, okay na sa akin yung may tone up. Pero honestly, depende. Para sa akin, ito na wala siyang brightening effect, okay siya for under makeup. For the price, 275 pesos for 50 ml. Mura pa rin siya, no? Score. Oily skin friendly, I'll give this 4 stars. Hydration, 4 stars. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 4 stars. And price point, 4 stars. Perfect 4. Lux Skin Ecran Deluxe. Okay. Alam ko nag-trending tong sunscreen na to. And last I checked, hindi niyata siya available. Na parang na out of stock siya. Baka meron na siya ngayon. Best under makeup ito. Kung meron man ako isang sunscreen na pinaka okay na okay under makeup, this one. Kasi silicone kasi siya. Silicone sunscreen gel. Para siyang Fresiderm. Kung familiar kayo sa Fresiderm, isa sa favorite ko yon and recommended yun ng aking derma before. Yung Fresiderm na yan. Mahal lang siya. No? Ang mahal nun, parang 1,000 yata yung Fresiderm na yun. Pero ang ganda ng packaging eh, no? Kung familiar kayo doon, yung consistency, yung feel, the same. Parehong-pareho nito ni Ecran. Medyo thick and heavy dahil sa silicone. Ang ayaw na ayaw ko sa kanya is yung scent niya. Ang tapang ng amoy, medyo matagal matanggal. Natatapangan ako and basta hindi ako fan nung amoy niya. Ito yung pinaka-matte na finish sa lahat ng sunscreen. Feeling ko dahil na rin sa silicone. So talagang para siyang primer. Hindi ko to gagamitin ng siya lang. Basta under makeup. The best siya sa akin under makeup. Sa hydration, bitin na bitin ako sa kanya. Parang halos walang hydrating effect. Presyo niya, 599 pesos for 50 grams. So, scoring tayo, oily skin friendly, I'll give this 3 stars. It is heavy and I will not wear this alone, laging under makeup. Hydration, sobrang bitin na hydration, I'll give this 2 stars. White cast, I'll give this 4 stars. Performance under makeup, alam niyo na yung score, 5 stars yan for sure. Price point, I'll give this 4 stars. Medyo mahal, pero considering primer na rin siya, and kung mas mura siya compared sa Fresiderm, bibigyan ko talaga siya ng 4 stars. Fairy Skin SPF 50 Premium Brightening Sunscreen. Ang dami rin chika na may mga fake nito. Oo. Kasi napansin ko nga meron talagang bagsak presyo. Hindi ko alam kung bakit siya bagsak presyo. Most probably, kapag too good to be true yung presyo, baka nga. Mild lang yung scent nito. I love this kasi very lightweight. Talaga naman truly moisturizing talaga siya. Water-based siya. Meron siyang tone-up effect. So, kung hindi nyo hilig yung mga nakaka-brighten ng skin, pass kayo dito kasi meron siyang brightening effect. Hindi ko alam pero meron siyang slight stinging sa skin ko, especially sa cheeks. Siguro dahil nagre-retinol ako, not sure, pero gumagamit din ako ng iba, pero sa kanya may stinging ng konti. Ang price niya is, ayun, iba-iba na naman, 99 to 270.
Oo. So, doon na lang tayo sa 270 baka. Yun ang mas totoo. 270 pesos for 50 grams. So, scoring tayo, is it oily skin friendly? 4 stars sa akin. Hydration, 4 stars. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 4 stars din. Price point, hindi ko mabigyan ng score kasi hindi ko alam bakit ang layo ng price range. 99 to 270 pesos. Hindi ko alam kung ano yung paniniwalaan ko doon. Next one is Brilliant Skin Sunscreen Gel Cream. This one is a hybrid sunscreen. I'm not sure. Pero parang hybrid sunscreen siya. Meron siyang slight na mild scent. Mabango naman. Very moisturizing. Hello, very travel friendly. Kailangan ko pa ba explain? Ang laman nito, 13 grams. At ang mura lang niya, 95 pesos lang siya. Nakakatuwa. Ang mura. Meron siyang brightening effect ha. So, medyo maputi siya sa face. Fast absorbing naman siya. Nagdadagdag siya ng added glow sa skin. In fairness, I like this. So, score natin, oily skin friendly, I'll give this 4 stars. Hydration, 4 stars. White cast, 3 stars dahil nga may tone up. Performance under makeup, 4 stars. And price point, 5 stars. You guessed it right. Ang mura niya. BLK Skin SPF 50 Day Moisturizer. Yan ang ginamit ko ngayon. Perfect under makeup talaga siya. Fast absorbing, moisturizer and sunscreen in one na siya. So, makakatipid ka na. 2-in-1 na siya eh. Fragrance free, pero maamoy mo yung distinct scent ng sunscreen. If you know, you know. Dewy finish din siya. As you can see, nakikita pa rin yung glow sa aking skin. And dahil moisturizer siya, very good yung hydration. Score natin, oily skin friendly, 4 stars. Hydration, 5 stars definitely. White cast, 4 stars. Performance under makeup, 4 stars. And price point, 3 stars lang. Ang mahal niya. $5.99 para sa... Hindi ako sure nga kung ilang ml to eh. Kasi walang nakalagay. Hinanap ko din online. Wala talagang nakalagay. Pero, ayun, $5.99 for 30 ml. Ang mahal nun. Next one, ito bago ko lang na-discover to. This is the Get Ready With Me SPF BFF. I love this. 3-in-1 na siya. Moisturizer, primer, and sunscreen. I love this. Siguro mga 1 linggo ko na siyang ginagamit. Sabi ko sa inyo. Lahat ng hinahanap ko sa sunscreen actually pasok sa kanya. Meron siyang tacky feeling. Ganda ng finish ng foundation sa kanya. May mga actives siya. May panthenol, may glycerin, may niacinamide. Ayun, very nice. Very hydrating siya sa skin pero lightweight. Wala siyang scent. Wala siyang white cast. Score natin, oily skin friendly, 4 stars. Hydration, I'll give this 4 stars. White cast, I'll give this 4 stars. Performance under makeup, 5 stars. Kasi nga primer na rin siya. Hello. Price point, 4 stars. Mahal, pero pag inisip mo, 3 product na siya sis. So, tipid pa rin. Sulit pa rin. And lastly, is etong O2O, Long-Term Protect the Skin. Grabe yun, daming sales nito. Pag sinabi kong sales, yung sold, product sold, ang dami. Mapapamura ka, literal. Pakasakit niya sa mata, sis. Ang ganda pa naman ng packaging niya, pero pakasakit niya talaga sa mata. Mura sana siya, for 30 ml, 183.08. Diba? Meron talagang botal. Scoring. Sakto lang. I'll give this 3 stars pagdating sa oily skin friendly. Sakto lang. Actually, medyo oily siya pag siya lang. Hydration, sakto lang din, 3 stars. White cast, 4 stars. Okay naman siya, wala siyang white cast. And wala rin siyang brightening effect. Performance under makeup, I'll give this 2 stars dahil napakasakit sa mata. Price point, 4 stars. Kasi nga, mura niya. Okay, so ayun lang guys. Let me know your thoughts. Napasok ba yung favorite mo sunscreen dito? Or kung meron kang i-recommend, i-recommend mo na yan. Baka hindi ko pa nasusubukan yan. I would love to try it out. So, ayan yung rating lang lahat ng sunscreen na meron ako. Except dun sa ibang forms ha. Next time na yun. Oo, dito muna tayo. So, ayun. Sana nakatulong to guys. Yun lang talaga ang purpose ko dito. Sana makatulong sa inyo na makapili kayo ng perfect na sunscreen for you. If we have the same skin type, you're very welcome. Kung meron kayong request, feel free to comment din, ha? Don't forget to thumbs up this video kung nakatulong at kung naging informative for you. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and i-share mo na to sa iyong friend na naghahanap ng sunscreen. Yeah. Okay, thank you so much for watching. I will see you again on my next one. Bye!